Madalas nating ituring na kaaway ang mga damong sumusulpot ng hindi imbitado, itinatapon, pinubunot at winawalis. Pero paano kung ang itinuturing mong perwisyo ay siya palang kailangan ng iyong katawan? Sa video natin na ito ay pag-uusapan natin ang 5 halaman na itinuturing nating damo, ngunit malaki pala ang pakinabang para matulungan ang mga nakararanas ng pamamaga o inflammation. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makitang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang chronic inflammation ay itinuturing na silent killer. Ito ang ugat ng rayuma, diabetes at sakit sa puso. Ngunit kung isa ka din sa naghahanap ng alternatibo na makakatulong upang maibsan ang pamamagang nararanasan, narito ang 5 makapangyarihang halaman na maaaring makatulong sa nararanasan mong pamamaga. Gulasiman o porcelain. Huwag magpaloko sa liit nito. Ito ay isang succulent na may mapulang tangkay. Ayon sa siyensya, ito ay may pinakamataas na source ng omega-3 fatty acids sa lahat ng luntiang gulay. Ang mataas na konsentrasyon ng omega-3 fatty acids sa gulasiman ay nagsisilbing mainam na pangontra sa pamamaga ng mga ugat. Nagtataglay din ito ng anti-inflammatory properties dahil sa taglay nitong mga sustansya, natural nitong napapababa ang chronic inflammation sa katawan. Ang pagkain ng gulasiman ay bahagi ng pagyakap sa isang plant-based lifestyle na naglalayong labanan ang mga sakit na nag-uugat sa pamamaga. Maaari itong gamitin sa pamamagitan ng paghalo sa salad, paggawa ng smoothie, o pagsasama sa pagluluto ng mga pagkain gaya ng sinigang at maaaring ihalo sa mga lutuing gulay. Pansit-pansitan o ulasimang bato. Madaling makilala sa makintab at hugis-pusong mga dahon nito. Ayon sa siyensya at mga pag-aaral, ito ay nakakatulong sa rayuma at gout dahil sa anti-inflammatory properties nito na subok na ng tradisyon at botanika. Maaari itong kainin ng hilaw bilang salad o ilaga para gawing tsaa. Sambong. Isang mabangong halaman na may malalambot at mabalahibong dahon. Karaniwang tumutubo sa mga bakanting lote. Kilala ito bilang isang diuretic na tumutulong ilabas ang labis na uric acid at nakakatulong sa pamamaga ng bato. Karaniwang iniinom ito bilang tsaa mula sa pinakuluang dahon. Paragis. Matibay na damo na karaniwang makikita sa mga kalsada. Mayroon itong tila spike na bulaklak sa dulo. Pinaniniwalaang nakakatulong sa pamamaga ng matris at iba pang internal na organs dahil sa taglay nitong antioxidants. Pinakukuluan ang ugat at dahon nito para inumin bilang tsaa. Tawa-tawa. Isa itong damo na may maliliit na dahon at may lumalabas na maputing parang gatas kapag pinutol ang tangkay. Bukod sa pagpapataas ng platelets, mayroon itong anti-inflammatory at antibacterial properties na nakakatulong sa lalamunan at baga. Pinakukuluan ang buong halaman para gawing tsaa at iniinom ito. Ngunit bago kayo tumakbo sa inyong bakuran, tandaan ang 3 gintong tuntunin. Iwasang mamitas sa tabi ng kalsada dahil sa usok o sa mga lugar na may pesticides. Siguraduhing tama ang halaman bago ito kainin. At panghuli, huwag ubusin ang lahat. Mag-iwan para muling tumubo ang mga ito. Ang kalusugan ay hindi laging kailangang mahal. Minsan, ang lunas na hinahanap natin ay nasa ilalim lang ng ating mga paa. Sa pagyakap sa plant-based lifestyle, binibigyang buhay natin ang ating koneksyon sa kalikasan. Alin sa mga damong ito ang nakikita nyo sa inyong bakuran? At alin dito ang natikman mo na? Ibahagi ang iyong opinyon tungkol sa mga halamang ito sa comment section at babasahin namin ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito,
Ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Tandaan, ang mga halamang aming nabanggit ay base sa tradisyonal na kaalaman at botanikal. Mahalagang kumonsulta sa eksperto, lalo na kung may iniinom na gamot. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.